Isang mapagpalang gabi sa bawat isa ng maaaring makapanood ng video ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is from Al-Kubar, Saudi Arabia. Bilang isang OFW ay nais ko lamang maghayag ng aking pagkadismaya sa ginawa nila sa ating pinaka-the best na presidente na inalay lamang ang kanyang buhay para mapabuti ang kapwa Pilipino at ating bayan. Hindi dahil dumating si PRRD, dati bahang-baha ng droga, pagkalat sa kriminalidad, laganap dahil sa droga. Dumating si PRRD, nagkaroon ng katahimikan, nagkaroon ng peace and order. Nakakauwi ang mga tao kahit madaling araw ng maayos dahil ang mga adik nanatili sa kanya-kanilang mga bahay, nagtago, ang iba nagparehab. How many millions they go into rehab? Ilang milyon ang nagsisoko, inadmit na sila adik. At hindi pa dyan, marami ang nananahimik dahil marami akong kilalang mga adik na hindi nagsoko, hindi nagparehab doon sa aming lugar. Pero at least tumino, naghanap buhay. So dahil kay PRRD, umayos ang kanilang buhay. Naligtas sila sa maaaring kapahamakan. Tapos, ngayon ganito pang ginanti doon sa taong nagmalasakit at ginawang lahat hindi para mapabuti ang kanyang sarili, kundi mapabuti ang taong bayan, ang ating mga kapwa Pilipino, ang ating bayan mismo. Hindi para sa kanyang sarili. Sa kabila ng maring marami sa masasagasaan na mga narco-politicians, maalam nyo na, mayor, governor, even men in uniform who are into drugs also. Sila nagninegosyo, sila nagbibinefits that time. Kung kaya recycle lang. Pero dumating si PRD, nagkaroon ng katahimikan, nabawas almost, grabe na ang presyuhan ng drugs nun. Napakamahal kasi naubos yung mga laboratory. Nag-i-export na para lang may makalusot ng droga. Pero sa atin, nawala yung manufacturing mismo, yung mga laboratory. Dati, mismo, kahit sa loob ng Bilibid, di mo alam kung saan nagkalat, tala, Central Luzon, kung saan ang mga laboratory na ubos yun. Dahil kay PRRD, dahil sa kanyang political will na gusto mailagay sa ayos ang ating bayan. Pero ngayon, anong ginawa ng gobyerno? Para lang mapagtakpan nila ang kanilang kabulastugan, kanilang corruption. Nakita mo yung BICAM report, as per the report of former Speaker Alvarez, na kinumpute nila na umaabot halos 241 billion ang idinagdag nila doon sa BICAM report, na kung saan under investigation pa rin sa Supreme Court itong sagaan ng 2025. Gusto nila mapagtakpan, kaya gusto nila maibaon sa limot, maisip ang usapin, ang usap-usapan. Dahil wala, ang media natin, bayaran, mga mainstream media, wala na. Nakakapit na sa pera. Masama lang, yung pera binabayad sa kanila, galing din sa pera ng taong bayan, sa mga tax nating mga Pilipino. Kaya sayang ginawa ni PRRD. Yung the best para sa bayan, sinayang nila. Bakit ako galit na galit sa droga? Mismo naranasan ko, nakita ko ng aking mga mata kung gaano kahirap ang maging ma-influensya ng droga. Kawawa ang pamilya nila. Merong sa company namin dati, merong nang habol ng saksak, may nagpakamatay, may marami kumakausap sa sarili, nagtatrabaho nang wala na sa isip. Instead na mag-splice for 6 hours or 8 hours normally, ang report is 300 pairs at least, dahil copper pa lang dati that time, fiber optic wala pa. Pero magdamag, wala pa nagawa isang binder, which is
25 pairs, ganun lang. Kasi wala sa sarili. Ganyan ang influensya ng droga. Kawawa ang pamilya talaga. Daming krimen dahil lang pag wala na sila pambili, gagawin ng lahat, makascore lang. Ayun, kaya laganap ang krimen. Tapos, kapalit na yun, ganyan. Nakakadismaya. Dismaya ako sa ginawa ng gobyerno sa atin. Sayang ang boto na pinagbigyan sa gobyernong ito ni Marcos na ito. Bihap, hindi ko naman dapat talaga ibubuto yun. Kung hindi lang dahil kay BP Inday Sara na tumakbo sa kanya. Pero tapos na yun, that's it, kalas na. Dito tayo sa bagong issue na ito. Bago. Saan pinakulong nila ang pinaka-the best president ng Pilipinas. Dati ang niwi, grabe, sa kalsada. Ngayon, ang niwi, hindi lang sa kalsada, pati na sa Malacanang. Ganyan na. Ang klaseng gobyerno mayroon tayo. I pray and I hope that PRRD will come home the soonest. I know na may Diyos tayo na hindi natutulog. Lahat ng ito, may plano rin to. Hindi lang natin naintindihan. Hindi man makabalik si PRRD. I'm pretty sure. I'm optimistic. Si VP Inday Sara will be our next president.